amonya, bigla itong sumabog na agad nagpakawala ng masamang amoy. Tinatayang may lamang 400 kilong amonya na isang colorless gas at ginagamit na refrigerant pampalamig ang tumagas. Sa oras na ma-expose o malanghap ang amonya, agad na mahihirapan huminga ang biktima na sasamahan pa ng eye irritation, pagsakit ng ulo o dibdib at pagsusuka. At kung maging matagal ang exposure rito, maaaring magdulot ng kidney damage, pneumonia, glaucoma, pagkabulag o kamatayan. Kaya naman huwag nang hintayin pang lumala ang inyong kalagayan sakaling makalanghap ng amonya. Para makaiwas, agad magsuot ng mask para di na ito maamoy pa. Sakali namang ma-expose sa chemical na ito, ay agad na magpakonsulta sa doktor. Dahil nga sa pagsingaw ng amonya sa isang ice plant sa Quezon City noong Sabado, ano nga ba ang kahalagahan ng chemical na ito pagdating sa paggawa ng yeto? At ano naman ang epekto kung sakaling makalanghap po ng amonya ang isang tao? Yan naman natin aalamin kay Maring Susan Enriquez mula sa isang ice plant dyan po naman sa Malabon City. Susan? Morning, Sue. Balik po tayo dito sa Malabon mga kapuso. Ito nakikita po ninyo, ito po ay tangke ng ammonia. Ito po isang ice plant, ayan. At kinakailangan meron daw po silang ammonia para makapag-produce ng mga yelo gaya ng mga ice cubes na ito. Yan ha. Gaano ba ka-importante ang pagkakaroon ng ammonia sa isang ice plant? Yan ang alamin natin mula kay Ginoong Gerald Santos. Siya po ang may-ari ng isang ice plant dito sa Malabon. Mr. Santos, magandang umaga po. Good morning po. Okay sir, gaano ba ka-importante na merong ammonia sa isang ice plant? Ang ammonia ho kasi is a natural refrigerant. Ito yung pinaka-main source para makapagawa tayo ng isang yelo. Siya yung nagpapabuo ng tubig eh. Okay. So kung walang ammonia, walang wala yelo. tayo. Hindi mo mabubuo ang tubig sa ganong kabilis without ammonia. So kung hindi ho ammonia, wala tayong pwedeng gamitin parang alternatibo, pamalit, ganon. Wala po. Oo, kasi di ba sabi nga yung ammonia pag nakapag nag-leak medyo masama sa kalusugan ng tao. Opo. Oo, so paano nyo ginagawa na to make sure na hindi ho ito magkakaroon ng leak? Actually sa kaya hindi makakaroon tayo ng leak kasi meron tayong may mga sensor yan. Okay. Konting singaw lang na ammonia, meron kaming detector, automatic na mamatay yung mga machine namin. So ito, kailangan meron kang preventive maintenance monthly, nililinis mo yung makina mo para hindi magkaroon ng ganong problema. Okay, maraming salamat po. Sige na, Sige po. Gerald Santos. Siya po yung may-ari nito isang ice plant dito po sa Malabon. Ngayon, makakausap naman natin si Ginoong Ramoncito Manuel. Siya po yung sanitation inspector ng Malabon. Sir, good morning po. Hi, good morning po. Paano natin sinisiguro na yung mga ice plant gaya nito na mayroon pong ammonia, huwag magkaroon ng mga leakage? Okay, so ang pag-ano inspection po namin dito is on a regular scale basis po. So, yung pong sa ammonia, ang ginagawa po natin, sinisigurado natin na on a 24/7 na operation nila, dapat po laging may nakabantay at may nakamonitor. Wala pong excuse kapag nagkaroon po tayo ng disgrasya. So, dapat po lang na maging maingat din po sila. Kasi di ba ito nasa residential ho ito, no? At yun nga, para ho makaiwas. So, meron ho silang parang 24 hours na nakabantay doon sa pinakatangke ng ammonia. Ano ho yung titingnan niya doon? Opo, so tinitignan po natin baka po magkaroon ng leak. Katulad po, yun po iniiwasan natin dito sa Malabon. So just in case po na magkaroon ng leak, dapat po yung mga tao na kung makikita po malalaman po nila na magkaroon ng problema, they can go for immediate na solution. Like kung kumuha sila ng basahan, matakpan nila yung mukha nila, or eventually mag-evacuate agad sila, iwanan nila yung lugar. At i-shutdown muna yung operation. Dito naman po sa loob, dapat po yung pong management na nagbabantay, dapat automatic isa-shutdown nila kagad yung planta pag nagkaroon ng problema. Yung meron siyang yung ammonia tank, merong valve, merong gauge level, you know, dapat nababantayan mabuti. Namo-monitor po dapat po yan. At yun ay dapat talagang regular. Hindi yung parang kung kailan lang magustuhan. Hindi po, dapat po yan talagang araw-araw nakabantay po sila, nakikita po nila. So every time na nag-inspection kayo ng mga ice plant, yun yung sa mga tinitignan ninyo. Opo. Dahil yun yung pwede magdadulot ng panganib sa mga tao. Opo. Okay, maraming salamat po. Sige na, Thank you rin po, Ramoncito thank you Manuel, rin siya po. po ang sanitation inspector dito po sa Malabon. So sana po mga kapuso, lalo-lalo na yung mga may-ari po ng mga ice plant, yung mga nakatira sa mga itabi ng mga ice plant, alam mo natin ang gagawin kung sakasakali magkakaroon ng ammonia leak sa inyong mga lugar. Babalik po ang unang hirit. Kanina lamang po ibinilita namin sa inyo ang 52 bata na isinugod sa ospital matapos kumain ng bunga ng halamang tuba-tuba.
Ano nga ba ang tuba-tuba? At pwede ba talaga itong kainin? Yan ay paliliwanag sa atin ni Dr. Tam Mateo, isang natural medicine expert. Good morning, Doc Tam. Good morning, good morning. Eto na, the controversial tuba-tuba. Una, tingnan niyo po na maigi kung ano itsura nitong tuba-tuba na to, ha? Para dun sa mga bagets dyan na laging nasa kalye, di ba, nakikita nila sa mga vacant lot mga to. Meron nga siya talagang bunga na kaaya-ayang kainin. Eh ano po ba talaga yung tuba-tuba at bakit may mga ganito nakatanim sa atin? Actually, marami kasing benepisyo ito kaya gusto nating paramihin dito. Okay. Kaya lang hindi ito nasa kategorya ng pagkain. Oh, Pwedeng kasing gawing okay. biofuel, pwedeng gawing pangday, pwedeng gawing sabon. At yung mga pilay, pwedeng dikdikin yan o painitin at itapal yan. Kaya pag hinilot mo yan, mabilis gumaling. Oh. Pero pag kinain mo yan, highly poisonous yan. Highly poisonous siya. Kaya I'm encouraging our kababayan na sana malaman din nila na hindi naman komo dahon o kaya halaman ay pwedeng kainin. Alright. Yung pinag-uusapan namin ni Doc Tam, yung assumption natin paminsan na anything that's herbal or natural, pwedeng yun na-tune din lang kunin kasi meron din iba na hindi maganda sa katawan. Kasi may mga under medicinal na mapapait yan na hindi naman po pwedeng i-maintain mong kainin lagi o gamitin lagi yan. May certain time na dapat mong ihinto yan. Alright. O ito para daw itong lanson, siguro, I don't know, the size siguro. Parang bayabas, pero parang more of size ng bayabas lansones. na maliit siya for me. So hindi pwedeng kainin for sure ang kahit anong part ng tuba-tuba, Yeah. kahit dahon. Kahit dahon, kahit ugat, or anything na parts niyan, hindi pwede. Alright. Merong toxic effect talaga yan. Okay. Pero may good news naman. Ayun ang maganda. Ano yung Kung good news? sakali na curious yung bata, para hindi naman yung iintayin pa yung tatakbo pa ng hospital for emergency, pwede mag-take sila ng 2 kutsarang charcoal. Charcoal, Ilagay uling. sa maligamgam na tubig. Alright. At para inumin yan, para absorbin yung poison. So in that way, meron agad na immediate na Parang first aid First niya. When they get to the hospital, ano ba usually ginagawa sa kanila? Pinapasuka ba sila? ganun din. Oh, Ganun meron ding din. pinapainom na may charcoal din yun. Ayun. So huwag kayo mag-alala. Basta yung charcoal, dikdikin nyo lang maigi, tapos halo sa Yeah. tubig pa inumin dun sa Pero bata. importante, huwag kainin. Dahil talagang lasa niyan. Yes. Ito. O yan. Tingnan nyo yung itsura kasi kahit naman ako dito, hindi na ako familiar, di ba? Of course, sinasabi natin, pag mga bata, pag hindi nyo naman kilala yung prutas na yan or whatever, huwag nyo naman kainin. Pero ewan ko, 52 po silang kumain yan eh. Ano-ano ho ba nakuha natin mga benepisyo? Of course, bukod sa biofuel, ano pa yung mga ginagawa ulit natin? Pakiulit Yung po. mga naglalandslide, matibay ang ugat niyan. Ah, ganun Talagang pa. magandang itanim sa matibag. Mabilis tumubo, pero makapit ang ugat. Kaya makapit ang ugat. Ah. At kahit anong weather at kahit anong lupa, tumutubo yan. Ito. Yeah. So madali siyang i-propagate. Hindi naman ito, ano yung natawag dito yung peste o sagabal paminsan. Hindi naman. Hindi Nasita rin naman. naman yan. Ang pinaka-importante, napilay ka o na-sprain ka, dikdikin mo yan, tapos silutin, itapal mo. bilis Oh, okay. Yan ang ginagamit ng ating mga albularyo. Albularyo. Which So, is true. kilala Ano nila magagawa ko? Sinubukan ko, okay din. Okay din So, siya. ang katwiran ko doon, kung nakakabuti, Right. kunin natin yung mabuti, iwaksin naman yung masama dito. Right. Yeah. So maganda nga po ito para malaman ng mga tao na, kahit na marami siya mabuting may dudulot sa atin, basta as food, hindi talaga pwede. No way. Hindi talaga pwede Hindi talaga kainin. pwede Yeah. yan. Maraming salamat po, Dr. Tam Mateo. Sure. Yan, isa pong natural medicine expert. Paalala po mga kapuso, huwag po tayong basta-basta pupulot at kakain namang hindi naman natin alam kung ano mga yan. Good advice. Mabalik po ako ng hirit.